Magandang araw po sa inyo lahat and welcome to Sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay nating lahat dito man sa Japan o sa ibang panig ng mundo. Andito po ako at naglalakad para po sa exercise ng mga taong kagaya ko na tumatanda na. Narito po para medyo kahit po malamig maunat-unat po at maingay. Medyo maganda po ang daloy ng dugo dahil po pag nagkakaedad na tayo marami na po nagbabara-bara dyan at marami na po talagang kailangan na pong i-exercise para lalo po dito malimit po yung mag-cramps po yung mga paa namin, kaya kailangan po natin to para sa ikauunlad na kalusugan ng bayan. Bago po tayo magkwentuhan ay bibili muna po ako ng oatmeal dahil naubusan ako ng oatmeal. Alam niyo na po si Daddy mahilig sa oatmeal. Maganda po yan sa kalusugan, sa ginagamit ko po yan sa breakfast. Bumibili din po ako ng blueberry at kailangan ko rin po ng saging kasi ang mga unggoy po mahilig sa saging. Nagbibiro lang po si Daddy pero totoo po yan. Ayan, dito na po tayo sa Motecho uli. Malimit yung makita to sa aking vlog. Okay, dito na po ako sa binibilhan namin ng mini grocery. Meron po ako nabili dito na kamakailan na mikan. Yung hindi po matamis, grabe. Pwede nga lang po isaoli. Saka na lang po, mahal-mahal pa. Hindi naman matamis. Pati pagkain, hindi na matamis. Kagaya ng pag-ibig ng iba. Tumatabang na. Hanap po ako ng saging. Ito pa, may nakita na ako saging. Meal. Oatmeal, pero andito na naman po si Daddy na pag-gala-gala. Baka may makita na naman ako bawas na naman sa budget. Try po natin to. Pwede po ihalo yun sa oatmeal. Nakachamba po ako, meron pang isa. Swerte ko na po. Ngayon kailangan ko na magbayad. Marami pong tukso dito. Marami pong pag na lingat ka mapapabili ka. Pero hindi naman po aabot ang budget ko, kaya okay lang. Ayan, nakatapos na po ako mamili. Kompleto na po ang aking breakfast. Happy na po ako. Dito po napakasariwa ng gulay. Ayan po, makikita nyo. Alam niyo po, kailangan talaga dito sa Japan, lalo na dito sa Japan, talagang kailangan po sariwa ang tinitinda nyo. Dahil dito po mahigpit ang mga Hapon pagdating sa pagkain. Kailangan po talagang ang inyong kakainin masustansya at sariwa. Yan po. Kubli-kubli muna po.
Okay, pag-usapan po natin ngayon ng mga taong bakit ba kahit iniiwan na sila o talagang pinababayaan na sila ng kanilang mga jowa o syota hahabol-habol pa rin. Alam nyo, mahirap po maghabol pero hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan, lalo na yung mga first time na in love, lalo na yung mga first boyfriend nila at girlfriend. Mahirap po talaga kalimutan yan, lalo sa mga babae. Kaya hindi din po natin masisisi kung bakit ganyan na mahirap mag-move on ng mga ating kababayan sa kanilang mga inibig o minahal. Dahil unang-una po talagang minsan po natotrauma sila at natatakot dahil nadadala po, dahil baka sa susunod na mangyari ganun na naman ang sasapitin nila pagdating sa pagmamahal. Ganun din naman po na meron din naman po mga tao na talaga naghihigante o kailangan nilang bumawi o kailangan nilang gawin din yung ginawa sa kanila para revenge ba. Kailan dumadaan na po sa, alam niyo na yan, sa paglalaro, ang isa pong pagmamahal o hindi na po natin tatawagin pagmamahal ang talagang paglalaro na lang po ang nangyayari. Mahirap po sa mga tao na may ganitong pananaw sa buhay na pinaglalaro ng pag-ibig. Ngayon, ang payo ko lang, siksikan ng ating sarili. Huwag na nating hayaan na lugmukin tayo ng mga kalungkutan. Kailangan po natin magpakasaya. Kailangan po natin na mag-move on. Huwag po tayong parang asong hahabol-habol. Kasi minsan hindi nyo napapansin na para tayong aso na parang naghahabol sa isang buto na wala namang kakwenta-kwenta yung hinahabol nyo. Kasi pag mga ganong pinaglalaroan kayo, talagang hindi na kayo mahal ng jowa nyo o ng ex nyo, tapos hahabulin nyo pa, tapos wala namang response o talagang iniiwasan na kayo, malabo na po yun. Kung mawala sa mga ganyan sitwasyon, mahirap po talaga. Tapos ang mga dahilan pa ng paghihiwalay niya o hindi pagkakaunawaan ang third party, lalo na pag talagang babaero yung inyong naging kapartner, ano naman ang gagawin nyo? Talagang tignan po natin ito muna. Ang ganda. Ayan, meron po may birthday. Ganda po ng Misaki. Ganda po ng mga balloons. Kaya lang bakit black and white? Siguro yun ang gusto niyang kulay. Baka nagluluksa dahil iniwan na birthday niya, walang dumating na boyfriend. Kaya po talagang huwag niyong gawin yung sarili nyo na parang sardinas, lalo na pag mga third party. Alam nyo, pag talagang babaero yung mga naging jowa nyo, talagang hindi lang kayo nag-iisa. Pag sanay po yung mga babae o sanay yung mga lalaki, bihira naman po sa babae yun ng lalaki, bihirang-bihira po, pero meron din. Pero kalimitan po sa mga kabaro ko na talagang hindi lang po makontento sa isa, meron po silang 2 at 3, may mga reserva pa. Para na kayong sardinas niya, isisiksik niyo yung sarili niyo sa isang lata. Ang hirap po ng ganyang sitwasyon. Kaya kung may mga kaibigan po kayo na ganyan na sitwasyon, talaga pong mahirap na labanan o kontrolin yung mga ganyang pagkakataon. Kaya pwede nyo po itong i-share sa inyong mga kaibigan na sana
Sa una lang po yan. Sa una lang po mahirap, lalo na pag ano. Ang mahirap po kasi, mahirap po yung mga tao na mahal nyo na nakikita nyo pa o meron pang memorabilia sa inyo, kagaya ng mga pictures, ng mga cellphone, telephone number, meron pa pong mga FB account, meron pa mga Instagram. Napakarami po na ano, napakarami po na akala ko kasi may papasok kaya ako palingalinga. Marami po kasi na dahilan para hindi nyo malimutan yung shota nyo o ex nyo. Kailangan po talaga na mag-move on kayo, magpaganda kayo, lumabas kayo, kasama mga kaibigan nyo, magsaya kayo. Kasi pag hindi po kayo lalabas, lalo na pag dumarating yung mga kalungkutan sa buhay nyo, magkakaroon po kayo ng depression at anxiety. Sino po ang tatawa-tawa? Sino po nakakatawa? Di yung nang-iwan sa inyo o yung mga girlfriend at boyfriend nyo. Kaya mahirap po yung mga tao na kailangan pinuputol na yung mga buntot. May buntot pa. Pinuputol na yung mga ganyan yung mga kahibangan dahil mahirap po tayo na makamove on. Ang gagawin po natin ay kailangan nating ang iingay po ng mga matatanda sa labas. Pasensya na po, dito po ako sa loob ng telephone booth. Hindi po malamig at talaga tahimik po. Pero lang po pag may malapit na nagsasalita, kagaya po yung mga umalis. Talagang naririnig niyo yung boses, pero ito po yung perfect na place para makapag-vlog kasi sa amin pong bahay may natutulog pa. So balik po tayo doon sa pag-move on. Kailangan nyo pong, kasi effective po ito nangyari po ito sa akin habang hindi ko po siya nakikita o inalis ko na yung mga memorabilia niya sa akin, talaga pong nakalimutan ko siya, nakamove on po ako. Kasi ako po yung tao na pag nagmahal, talagang grabe din po. Pero kailangan syempre mahalin din natin yung sarili natin kasi tayo lang po lumalabas na kawawa, nagpapasarap lang po yung ex natin sa iba. Kaya po dapat tayo gumawa din ng paraan para maging masaya tayo kasi iisa lang po ang buhay natin Huwag po nating aksayin sa mga ganyang bagay. Ako nga po may mga sakit, may Parkinson's ako. Talagang lumalaban ako dahil may anak ako. Kayo rin po sana ganun dahil kailangan nating ayusin ang ating sarili kasi may mga umaasa pa sa atin o marami pa tayong mga bagay na dapat na gawin dito sa mundo. Hindi lang po dahil sa pagsusyota o dahil sa ating mga ex, ang ating mga paikutin ang ating sarili o ang ating mundo. Marami pa tayong dapat gawin at marami pa po tayong dapat na pakinabang na dapat gawin. Hindi lang po yung puro pagmamahal. Hindi po mahirap magmahal at hindi po masama magmahal. Pero magmahal ka po sa taong nararapat sa binibigay mong pagmamahal. Yan po. Kaya sa araw na po ito, sana nakapagbigay ako ng grabe. Tumutulo po yung sipon ko. Nakapagbigay po tayo ng ating mga kuro-kuro o mga konting payo. Nasa inyo na po yan kung susundin nyo kasi mahirap po talaga magsalita. Pero po ako, hindi po ako nahihirapan magsalita tungkol sa mga bagay na yan kasi pinagdaanan ko po yan. Kaya sana po maka-move on kayo at makatulong ang mensaheng ito para naman pilitin nyo maging maligaya, pilitin nyo maging masaya, karapatan nyo po yun. Okay? Be happy po. Okay, hanggang dito na lamang po ang sabi ni Daddy at ang kwento ng mga buhay. Maraming salamat po, ulanin kayo ng grasya at sana manasa malusog kayong pangangatawan dahil yan po importante at hindi mababayaran ng pera. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Maraming salamat. Bye-bye!